Paano nga daw ba, Miss Angelica, naaapektuhan ng brain dominance ang ating learning powers? Mhm. So, numbers or words? Words. Alamin natin yan sa Fact Fact na na Fact. fact. Math or English? Bakit parang hindi sila friends? May kakilala ka bang genius sa math pero nahihirapan ng essay? O yung poetics sa tula pero nalilito sa fractions? Same! Pero don't worry, may science behind that. Left brain versus right brain. Old school explanation says, left brain, logical, analytical, numbers. Right brain, creative, intuitive, language, and emotion. Pero ayon, sa neuroscience ngayon, it's more complicated than that. Scientific explanation. Different regions of the brain specialize in different tasks and they work together. Uses areas like intraparietal sulcus for numbers and quantities. Requires working memory and logical reasoning. Prefrontal cortex. Uses areas like Broca's area for grammar and speaking. And Wernicke's area for understanding words and sentences. So kapag mas activated ang math centers mo, you might naturally excel in numbers. Pero baka need mo pa i-develop yung parts for language. Why are some people bad in math? Una, iba't iba pa rin tayo ng utak. Some are visual, some are creative, some are logical. Math needs abstract thinking, minsan mahirap kung hindi mo learning style. Pangalawa, math anxiety is real. Yung kaba pa lang, di ka na makaisip, kaya kahit alam mo, nagbablank na. Pangatlo, naiipon ng lessons. Di mo gets ang fractions, mahihirapan ka sa algebra, sa konting laktaw lang, domino effect na. Apat, teaching style matters. Minsan hindi swak ang method ng teacher sa'yo. Kung walang context or too fast, hindi rin papasok. Panglima, kulang sa practice and confidence. Math is like a muscle. Practice equates to progress. Pero kung iniisip mong, di ako magaling, yun ang humahadlang. Why are people bad in English? Una, di ito ang first language natin. Mas sanay tayo sa Tagalog o dialects. Pangalawa, kulang sa exposure. Kung di mo laging naririnig o ginagamit, mahirap talaga. Pangatlo, nahihiya tayo. Baka mali ang grammar, baka pagtawanan, kaya di makapagsalita. Number 4, English has weird rules. Read and read sounds grammar twists. Nakakalito naman. So why don't they always come together naturally? Your brain might be wired to favor one over the other. It's called cognitive strength or dominance. But that doesn't mean na di mo kaya both. Quick brain hacks to boost both. Math person ka? Try creative writing prompts, read fiction, join debates. English person ka? Do daily logic puzzles, budgeting, or learn coding basics. Science says it's all about how you train your brain. Kaya wag limitahan ang sarili mo. Kahit math ka, pwede ka rin maging spoken poet. At kung English major ka, kaya mo ring mahalin ang fractions and algebra. Di mo kailangan pumili, dapat balanced eh. Brainy ka in all subjects, not just one. Tama. Ako kasi kahit nasabihin nila, hindi, kaya mo naman, madali lang ang math, hindi. Ah, sa akin, Hindi talaga ako magaling sa math at all. ngayon ko lang na-realize, ma-number talaga pala ako. Ah, Akala ko ma-words. manumber ka. Ma-number. Iniisip Oo. ko, nare-remember ko yung mga grades ko noon. Hindi, mas mataas talaga ang math. Ang math mo, Oo, mas ako mataas talaga ang math. mababa. Mataas lang ang math ko dati dahil sa recitation. Kasi during, madali lang intindihin yung explanation ng teacher. Pero pag exam kasi, ibang-iba. Diba? Diba? Yun yung nakakapikon sa math, kaya maraming bumabagsak. Yung Totoo. tinuro nila na siguro mga 5 numbers lang. Pagdating lang exam na, ang dami-dami naman na. Ang nakakainis rin kasi sa math minsan, kapag mag-e-exam ka, hindi lang siya pure numbers, may words na rin kasi, may Yes. problem solving din kasi. So, if hindi ka nakakagets ng English, Wala then you din lang. cannot solve that problem. Kasi yung simple formulas, yun yung ginagamit sa mga quizzes. Yes. Simple formulas, yun yung ginagamit pag nagtuturo si teacher. Pero kapag nag-exam na, yung complicated na hindi niya tinuro. So, kailangan ikaw mismo yung mag-aral kung ano yung formula na yun. Totoo. I cannot. Si Rufa May, mahilig sa math. Kasi, Si Rufa May Rufa? Quinto, oo. Ah. Mahilig daw talaga siya sa math. Kasi sabi niya, according to her, formula lang. Wala masyadong i-memorize. Memorization. Yeah, Ako tama. naman, no. Yun ngang formula, yun yung minememorize talaga. Nagkamali ka lang ng, well,
mat ba ano na tawag, addition ba yan o subtraction? Oh, 'di ba? Parang oh my goodness. Pero ngayon din kasi pagdating naman sa English, yun nga, yung hiya. Mm-mm. Kasi ang dami ng magagaling ngayon, ang daming mga grammar Nazi Mm. na kapag nag-English ka lang parang, oh, you're wrong. Parang ganun ka. Yeah. Uy, mali yung pronunciations mo. Mali Parang yung ganun ka. grammar Mali yung mo. grammar mo, 'di ba? Totoo. So maraming nahihiyang magsalita. Actually, dito daw sa Philippines, according sa mga tita ko sa ibang bansa, tayo lang naman daw yung mahilig mampunan ng grammar. Kasi Diba? sa kanila, as long as they get that sentences, Yeah. yun at yun din naman, whether wrong grammar o hindi, kasi yun din naman ang isasagot nila daw. Yeah, Sabi that is nila. what I am talk about, no? We are not in the speak of the fluency. Yeah, wow. We are just the express ourselves because the Yes. express of ourselves is the most important mothers and fathers, And sisters sisters. and brothers.